Okay. Isaiah chapter 28 verse 16. Ito ang mensahe natin. Ang title po niyan ay The Cornerstone. Yan ang mensahe natin, The Cornerstone. Gaano kahalaga ho yung, sa Tagalog ho, yung cornerstone ho ay batong panulok. So sa ibang lingwahe ho, batong panulukan. So para nakita ka ng isang bahay, number one mong titingnan sa isang bahay para malaman mong matibay ang isang bahay, yung poste niyan sa gilid. Dahil mahina ang bahay na walang poste. Take note, mahina ang bahay na walang poste, possible ho. Sa buhay ho natin, ganun din pag walang Diyos sa ating buhay. Amen. Kaya connected yan. Ang mensahe natin parang literal na ba to, pero ho ito ay mayroong pangalan. Okay? Okay. Ano ho daw ang cornerstone? What is cornerstone? A cornerstone was the principal stone. Ito ho yung pangunahing bato. Usually placed at the corner of an edifice. Ito ho daw ang malimit makita sa isang gusali na nilalagay sa gusali to guide the workers in their course. Sabi dito, the cornerstone was usually one of the largest, the most solid, and the most carefully constructed of any in the edifice. So, pag nakakita ka ng cornerstone, tandaan niyo po, yan ho ang pinakamatibay. Yan ang pinakamalaki at yan ho ang pinaka-ginawa ho ng solid, pinaka-inayos gawin kasi siya ho ang bibit-bit sa bahay. Siya ho ang bibit-bit sa gusali. Ang lugar ng cornerstone no, isang napakalagang bato, pang gilid na bato, na ano daw po, yan yung makikita natin dapat matibay, malaki, at the same time, yan ho yung talaga ho pulidong ginagawa. Okay. In connection mo dyan, sabi dito, kung ang isang gusali ay nangangailangan ng matibay na batong panulukan para maging matatag at matibay, ang konklusyon natin, ganun din po tayo. Amen. Ganun din po tayo. Bakit po? Kailangan natin ng batong panulukan upang hindi tayo matinag, mabuwal sa mga lindol at pagyanig sa ating buhay. Babalikan ko lang po, may lindol talaga kung darating sa buhay natin. Ang tawag po dyan namin sa terminology ng Bible, ligligan. Alam nyo, magtataka ka bakit sa unang bugso nung nagkaroon ng simbahan, ang dami natin. Unang bugso. Pero yung unang bugso, sasalahin yun, matibay. At tanong, matibay ka ba? Amen. Opo, kasi matagal ka na dito. Matibay ka na. At wag kang papayag na hanggang upuan ka lang, i-pray mo rin na yung upuan na yan, magdadagdag ka kahit isa man lang. Pastor, Lord, mag-win ako ng tao. Paano mag-win? Kailangan mo i-share itong ating pag-uusapan ngayong araw na to. Amen o? Okay, Isaiah 28, basahin muna natin to para humakunawain natin kung ano ba talaga yung gusto mensahe ng Diyos sa atin. Therefore, this is what the sovereign Lord says, Look, I am placing a foundation stone in Jerusalem, a firm and tested stone. It is a precious cornerstone that is safe to build on. Whoever believes need never be shaken. May kausap dito eh. Sino nagsasalita? Sa Tagalog, pinanggit kong pangalan. Ito ngayon ang sinasabi ng Panginoong Yahweh. Ayan, si Yahweh ho ang nagsasalita. Siya yung Diyos na nagsasalita sa lumang tipan na Diyos na makatarungan at mabuti. Amen ho? Naglalagay ako sa sayo ng batong panulukan, subok, mahalaga at matatag na pundasyon. Ang magtiwala rito ay hindi mapapahiya. Praise the Lord ho, kung ang pinagtitiwalaan nyo sa iyong buhay ay ito ang panulukang ibinigay sa atin ng Diyos Ama, then praise the Lord, hindi ka mapapahiya. It means, may confidence ka mong maharap sa mga pagsubok dahil yung pagsubok hindi kayang pinagin yung pundasyon na meron ka. Amen tayo dyan. Praise God. Okay, ang context po niyan, sa Isaiah chapter 28, pag binasa mo natin yan, ang context po niyan, kaya nagpadala si Yahweh ho ng pundasyon, nagpadala si Yahweh ho ng cornerstone sa mga Israelita, ay dahil ho ang kanilang mga leader, ay si Isaiah at ang mga lasenggong propeta ng Juda. Ang mga leader at that time, ang mga pinuno na kinausap ng Diyos, pinili ng Diyos, nawala na sila sa linya. Okay, ano ang ginagawa ng mga propeta? Sumusuray na sa kalasingan ng mga pari. Yung word na pari ho dyan, ay katumbas siya ng pastor. O yung lingkod niya. At mga propeta, kaya sila'y nalilito, hindi na maunawaan ng mga propeta ang nakikita nilang pangitain at hindi na matuwid ang paghatol ng mga pari. So ano gagawin ng Diyos? Nagkaroon ng problema. Sa book ng Isaiah, sa lumang tipan, lagi mo ninyo makikita yung problema. Pero ang Diyos na mabuti, ang Diyos na maawain at mahabagin, hindi siya mananatili yung problema. Ang Diyos magbibigay ng solusyon para mawala yung problema. Kaya itong mensahe natin ay isang solusyon. Amen o? Okay.
Sabi dito ho, ang Isaiah 28 verse 16 ay isang prophecy o isang hula ho. Anong prophecy dyan? May darating ho na batong panulukan na ibinigay ng Diyos na siya. Amen. Hindi pa natin kilala, pero mamaya isa pa, mga ilang verse pa ho, malalaman natin. Unang Pedro chapter 2 verse 6 to 7, sapagkat sinasabi ng kasulatan, tingnan ninyo, inilalagay ko sa sayo ng isang batong panulukan, pinili at mahalaga, hindi mapapahiya ang sinumang sumasampalataya sa kanya. Si Pedro, kinote niya yung Isaiah. Nagets niyo po? Pag nakarinig kayo sa bagong tipan ng salitang kasulatan, ang tinutukoy niyan ay Old Testament. Okay, huwag kayo malito ha. Nasa Bible na, bagong tipan, binabanggit yung kasulatan, at minsan tinutukoy niya yung mga sulat ng mga propeta, lalo na yung sulat ni Moses. Okay? So sabi ni Pedro dito, sapagkat sinasabi ni Isaiah, tingnan ninyo, yung binasa natin kanina, inulit lang mo ni Pedro. Kaya nga, mahalaga siya sa inyong mga sumasampalataya sa kanya, ngunit ang mga hindi sumasampalataya, natutupad ang mga ito, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong pundasyon. Ayan na ho, makikilala na natin kung sino ho yung pinag-uusapan natin cornerstone. Okay ho? So itong cornerstone na ito, itong batong panulukan na ito, nung pinadala siya ng Diyos mula sa langit papunta sa sanlibutan, wala akong kumilala. Tinanggihan. Okay? Tingnan nyo anong pangalan niya. Ito ang pangalan ng cornerstone na pinag-aaralan natin. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil. Sino? Si Jesus, ang cornerstone. Kaya napakahalaga na nung inaaral natin kanina, literally sabi doon, bato. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyo, mga tagapagtayo ng bahay. Ang kausap dito ni Pedro, si Pedro ito at saka si Juan. Ang kausap nila dito, mga Pariseo at mga Eskriba. Sino ang Pariseo at Eskriba? Mga expert of the law. Kabisa mo nila, tingnan sa wala, kabisa mo nila ang Genesis to Deuteronomy, kabisa nila. Ganun sila kagaling. Pag kinausap mo sila, nagtanong sila, ano sinasabi sa Exodus about sa 10 Commandments? Kabisa nila. Kaya mo, nung nandun si Jesus Christ, nag-preach si Jesus Christ, na mga tao, pati mga Pariseo at mga Eskriba, hindi naman nag-aral daw si Jesus, bakit niya alam ang law? Bakit? Diyos siya. May doubt ba tayo doon? Diyos si Jesus Christ at alam niya, hindi lang ho yung law, kahit yung mga tao na may masamang isip sa Kanya, alam niya ang iniisip. Amen? Amen. Ganun yung Diyos na meron tayo. Mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan, itinakwil ng mga Pariseo, itinakwil ng mga Saduceo, ng mga Eskriba si Jesus, itinakwil siya ng mga Israelita nung pumunta si Jesus Christ. Kaya sino nagpapako kay Jesus? Mga Hudyo. Sino ang Hudyo? Pinanggalingan ni Jesus. Mga Hudyo. Pag sinabing Hudyo, apo ni Abraham, mga anak ni Jacob. Na yun ang sabi ni Yahweh, papadalan ko kayo ng batong panulukan para sa inyo, para sa mga Israel. Pero ang mga Israel, tinanggihan at hindi tinanggap si Jesus. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Pinapagalitan na ni Pedro dito at ni Juan, ng mga Saduceo, mga Pariseo, at puspos sila dito ng banal na Espiritu. Sabi ng mga Pariseo, sabi ng mga Saduceo, sino ba itong mga to? Grabe yung kanilang tapang, mamimista lang naman sila. Sabi ng mga Pariseo, noong time na yun, grabe yung angas ng mga Pariseo kasi aral sila. Katumba sila ng doktor, katumba sila ng abogado at the time. Expert of the law, abogado. Tama? Tapos ang nangangaral sa kanila, yung nagpipreach sa kanila, hindi mo nag-aral. Mayroong discrimination noong unang panahon. Tama? May discrimination na nangyayari. Pero sila Pedro, na puspos ng Espiritu Santo, ang kanilang karunungan, mas mataas sa karunungan ng kanilang kausap. Bakit po? Banal na Espiritu ang nangungusap sa kanila. Amen po. Sa buhay mo natin, kailangan natin ng banal na Espiritu. Dahil kahit makabisa mo to, kung walang banal na Espiritu, walang power. Amen po ba? Nagtataka ka ba kung kailan naging Christian ka, hindi mo pa rin mapagtagumpayan yung isang bagay na meron ka, na alam mong kasalanan o mali? Kapatid, ang ipag-pray mo, maranasan mo talaga ang pagkilos ng banal na Espiritu dahil sa banal na Espiritu may kalayaan. Sa banal na Espiritu mayroong bagong buhay. Okay? Tuloy na natin. Efeso chapter 2 verse 20, tulad ng isang gusali, kayo'y itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta
na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Wala na tayong doubt ngayon. Ang pinag-aaralan natin na the cornerstone, walang iba kundi si Jesus. Tama yung laging prayer natin. Alam niyo, salamat po sa nag-pray sa kay Ama. Alam niyo, lagi natin ina-expect pag pupunta tayo ng simbahan. Kasi sa totoo lang, pagkalabas pa lang natin dito, nasa upuan ka pa lang, may struggle ka rin. Paano pa paglabas mo mamaya? Paano kung ang pundasyon na nakuha mo, yung pundasyon na dala-dala mo ay peke? Paano kung ang pundasyon na dala-dala mo o yung pundasyon na pinangahawakan mo ay hindi matibay, hindi ka naaabot sa susunod na isang linggo? It's either malugmok ka, it's either mag-backslide ka, it's either talikuran mo ang pananampalataya mo kasi bakit po? Hindi ka founded kay Jesus. Pero kung magkikita-kita pa rin tayo sa likod, sa kabila ng mga pagsubok, isa lang ang sinasabi natin sa Diablo, nakapundasyon ito. Kanino? Kay Kristo. Amen. May pagsubok po ba kayo dyan? Tandaan nyo, hindi masasabi ng tulay na matibay siya hanggat walang lindol na dumarating. Kasi ang tanging susubok sa mga gusali at mga tulay, lindol. Doon mo lang malalaman matibay ang isang gusali, ang isang tulay pag dumaan na yung lindol. Kasi ang lindol pang challenge sa sa tibay ng isang struktura. Ganon din sa buhay natin. Huwag kang mag-pray bilang isang Kristiyano, nakilala mo si Jesus. Huwag kang mag-pray ng isang buhay na walang challenge. Grabe ka naman. Ano gusto mong buhay? Pastor, gusto kong buhay. Pag nag-pray ako, Lord, painin ito. Andiyan agad. Grabe buhay yun. Lord, mamamatay na to. In Jesus name, buhay. Nabuhay. Gusto natin lagi yung instant. May mga process. Amen o. Amen. Dadaan pala tayo sa ganon. Kaya huwag kang mag-alala o huwag kang mabigla kung sa pagiging Christian mo, parang ang buhay mo ay parang may ups and down. Normal mo yan. Amen o. At minsan, sa totoo lang, sa realidad, hindi lang yung basta maliliit na ups and down, minsan may sobrang taas. May pagbagsak, pero may isang napakataas na naman. Kasi bakit po, hanggat nandito tayo sa sanlibutan, mayroon tayong ginagawa nyo sa atin from glory to glory ho. Hindi agad natin masasapol kasi yung talagang nung naging Kristiyano po ba tayo, bago na agad tayo, hindi ho. Unti-unti na naging Kristiyano tayo, unti-unti tinanggal ng Panginoon yung mga bagay na mali na. Amen ba? At habang buhay ang tatanggalin ng Diyos hanggat meron pa. Wala ho sa atin nandito perfecto. Meron pa rin tayo mga maliliit o malalaking kahinaan, kaya lagi tayo itutuwid ng ating amang nasa langit. Okay. Ephesians chapter 2, tingnan natin maganda ho ang terminology na ginamit sa English. Having been built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. Ang ganda ng terminology na ginamit. Si Jesus daw ang is the chief cornerstone. Si Jesus ang tanging batong panulukan. Bakit po yung word lumabas tangi? Kasi wala nang iba. Okay? Yung word na chief cornerstone, kailangan niyang banggitin kay Jesus kasi maaaring may mag-attempt na siya ay cornerstone din, na siya, halimbawa, sabi ng iba, Pastor, ako ay nakarelay sa mga apostol. Kasi parang ang claim natin ng apostol, pwede tayo di palakasin, pwede tayo patatagin, pwede sila maklaim na sila yung mga cornerstone. Pero kapatid, pag si Jesus ang pinag-uusapan, siya yung pinuno, siya yung dakila, siya yung ahead sa lahat. Amen ba? Si Jesus ang chief cornerstone sa lahat. Characteristic of the cornerstone. Natingnan lang mo ang mensahe. Okay. So ano ba ang katangian ng cornerstone na binasa natin kanina? Number 1, firm. Number 2, tested. At number 3, precious. Lahat ng katangian na yan, na kay Jesus. Okay, lahat ng katangian na yan, si Jesus ay matatag. Sa kabila ng mga pagsubok na dinaanan ni Jesus Christ, kasi sinubok talaga siya. Sino ang sumubok sa kanya? Yung kanya mismong Ama. Si Jesus ay matatag, matibay, siya ay sinubok, siya ay precious. Pag sinabing precious, huwag mo kakalimutan yung verse na yan, John 3:16. Yun yung pinaka-precious na mensahe sa word na precious dahil si Jesus Christ, yung kaisa-isang anak ng Diyos. Precious! Sino dito yung mga may precious sa buhay? Pastor, sa bahay, meron kaming precious. Di ba pag precious yan, iniingatan? Pero sa Diyos, binibag ng Diyos. Para kanino ibigay? Para ialay sa mga tao makasalanan. Ganon ka-precious ang tao sa Diyos. Nakita nyo? Akala ng iba, Pastor, hindi naman precious sa Diyos ang tao. Kung hindi precious ang tao sa Diyos, bakit niya iaalay yung pinaka-precious niya? Amen. Kaya yung katabi mo na yan,
ganun siya kapresyo sa Diyos kasi binayaran niya ng dugo ng kanyang anak. Sabi ko na, grabe yung precious ng tao. Isipin nyo, sabi ko nga, kung itatanong mo sa sarili mo, Lord, sino ba ako para bayaran mo ng precious na dugo ni Jesus? Sino ako? Pwede ka mag-create ng panibagong Junen. Pwede ka mag-create ng panibagong mga taga-JCCF. Pero hindi ganun ang Diyos natin. Amen po ba? Sinigurado ng Panginoon na lahat ng mga sasampalataya sa Kanya, yung precious na dugo ng Kanyang anak, hindi masasayang. Amen po ba tayo dyan? So kilalanin natin, alamin natin po si Jesus ba talaga yan. So ito, si Jesus, sabi dito ng Diyos Ama, I lay a stone in Zion, a tested cornerstone. Jesus was that precious cornerstone, chosen by God to be the foundation of His city. Yan mo ay, natin yan, commentary. Sabi dito si Jesus, yung precious na na batong panulukan na pinili ng Diyos para maging pundasyon ng kanyang bayan. Na, nabasa natin kanina, tinanggihan ng mga Israelita. Okay. Sabi dito, for 3.5 years, He was tested to the utmost. In all matters of trial, temptation, and persecution, and even nailed to death. Ito na ho, lahat na lang ho. Magsabi kayo ng mga pagsubok, dinaanan lahat ni Jesus. Dumaan si Jesus sa tukso. Pinakamalalang tukso ang naranasan ni Jesus Christ dahil hindi inalok sa kanya billion, hindi inalok sa kanya yung milyon, inalok sa kanya yung buong mundo. Sabi ng Diablo, kung luluhod ka sa akin, sasamba ka sa akin, nakikita mo lahat yan, may bibigay ko sa iyo yan. Ano inaalok ng demonyo? Sanlibutan. Pero hindi niya alam, ang kausap niya, yun ang totoong may-ari ng sanlibutan. Tama? Kasi si Satanas, tandaan nyo, hindi mababasa yung isip ng tao. Kaya ka lang niya basahin sa panahon na kinikilos mo, sa panahon na may sinasabi ka. Kaya ho, ingat kayo sa mga kinikilos nyo. Kasi doon lang malalaman ni Satanas yung mga bagay na pwede niya pasukin sa'yo pag nakita niya yung kahinaan mo. Tuloy natin. Okay, persecution. Okay, dumanas si Jesus Christ ng tukso, dumanas si Jesus Christ ng pag-uusig, dumanas si Jesus Christ ng pagkapako sa krus. Pero take note, He remained obedient and faithful to the end. Nanatili siyang tapat hanggang wakas. Kanino? Sa tatay niya. Si Jesus Christ at the time, pag binasa niyo yung buhay ni Abraham at saka ni Isaac, at the time, foreshadow yung ginawa ni Abraham. Alam niyo yung word na foreshadow? Ito yung parang pinoportrait yung mangyayari sa future ni Abraham at saka ni Isaac sa mangyayari kay Jesus. Tama? Sabi ni Isaac, ibig ng kanyang ama, sa chapter 22, sabi ng Diyos, Abraham, halika, pag tinawag ka ng Diyos, kailangan mag-response ka. Sabi ni Abraham, Panginoon, ito ako. Anong ginawa? Dalhin mo ang iyong anak na si Isaac sa bundok ng Moriah at ihandog mo siya. Anong ginawa ni Abraham? Madaling araw pa, alam mo, nagtataka din si Isaac eh. Naglalakad sila. Pagdating doon, sabi ni Isaac, Ama, sabi ni Abraham, bakit? Ayos na lahat. May gatong na, may pampatong na, may apoy na. Asan yung handog? Take note, hindi sinabi ni Abraham na ikaw. Grabe pa rin ang faith ni Abraham, hindi pa rin nagbabago yung faith ni Abraham, pero pinahiga niya na si Isaac. Pero hindi niya sinabi ikaw. Mga kapatid, si Isaac at the time, hindi natuluyan. Ang ganda ng senaryo nung sasaksakin na, hindi natuluyan si Isaac, pero si Jesus, natuluyan. Nakita nyo? Natuluyan si Jesus. Yung pinuportray doon sa Genesis, hindi natuluyan. Kasi bakit po? Nag-provide ang Diyos. Paano? Bakit si Jesus at the time nung nandun sa cross, hindi nag-provide ang Diyos ng ram? Kasi nga, isa lang po ang Jesus. Tama? At yung tugulang ni Jesus, ang pwede. Hindi pwede yung tupa. Nung papatay na si Jesus, sasaksakin na sa tagiliran, may pupasok sa eksena, tupa. Hindi nga pwede kasi ang dugo nun, wala mong kabanalan. Si Jesus lang ang tanging mong handog na pwede mong magligtas sa ating buhay at magbura ng kasalanan dahil yung dugo niya ay banal. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan dahil ang kamatayan, eternal, ang kailangan pagtubos, eternal. Ano po yun? Dugo. Okay. He remained obedient and faithful to the end, never going contrary to his Father. Kahit pa ho nag-attempt si Jesus, sabi niya, Lord, Ama, kung po pwede lang, mag-attempt si Jesus Christ. Pero sabi ni Jesus Christ, not my will but your will be done. Kasi bakit po? Ayaw ni Jesus mag-kontra sa tatay. Ganun ho ang ginawa ni Isaac.
Kahit pwede si Isaac mag-isip sa kanyang ama, napakasama naman ng tatay ko na to. Nagpunta pala kami dito, bitbit ko yung panggato kasi ako susunugin. Wala siyang inisip na gano'n. Tama? So, si Isaac at that time, parang napakaamong tupa. Mga kapatid, kung lagi kayong sinusubok, o parang hindi kayo nauubusan ng pagsubok, kapatid, may gustong patibayin ng Diyos sa inyo na kailangan tumibay para ma-promote ka naman. Kung yun at yun lang mga pagsubok lagi na kinakaharap nyo, ibig sabihin hanggang ngayon, hindi nyo pa rin napagtatagumpayan. Okay, paalala. Hindi mapapahiya ang mga taong nagtitiwala sa Panginoong Hesus bilang pundasyon ng kanilang buhay. Sabi dito, Isaiah chapter 28 verse 16b, ang magtiwala rito ay hindi mapapahiya. Si Jesus Christ ang tanging pag-asa ng mga Israelita para magkaroon ng buhay na walang hanggan, pero dininay nila. Nireject nila si Jesus Christ. Ang pananampalatayang hindi natitinag ay nakapundasyon at matatagpuan mo lamang kay Jesus. Bakit po? Sabi dito, because Jesus Christ is the only chief cornerstone. Wala na hong iba. Balikan ko lang mga verse na to ha. Mga gawa, balikan ko lang. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, wala nang iba. Ang tanong ko, nasumpungan mo na ba si Jesus Christ? Kung nasumpungan mo na si Jesus Christ, wag mo na siyang ipagpalit. Dahil ang sabi ng Bible, tingnan nyo ang sabi ha, ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, inilagay ko ang pundasyon tulad ng isang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpatuloy sa pagtatayo ng gusali, ngunit dapat maging maingat ang bawat nagtatayo. Nagsishare ka ba ng salita ng Diyos? Alam mo bang pag nagsishare ka, naglalagay ka ng pundasyon dun sa tao. Kaya ingat ka, wag na sana kung mai-share mo lang ang buhay mo, kasi baka buhay mo maging pundasyon niya. Amen? Dapat si Jesus, bago ka umalis, si Jesus ang nailagay mong pundasyon sa kanya. Bakit po? Dahil sabi dito, sapagkat wala nang ibang pundasyon, maaaring ilagay, maliban sa nailagay na, walang iba kundi si Jesus. Wala nang ibang matibay, wala nang ibang magandang pundasyon, o matibay na pundasyon maliban kay Jesus. Siya lang talaga. Mateo chapter 16 verse 18, at sinabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at ang ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia. Yan yung iglesia ni Kristo. Alam niyo ang pinakatamang iglesia? Iglesia ni Kristo. Amen. Ito. At tayo yun. Amen. Alam mo bang iglesia ni Kristo tayo? Amen. Ayaw yun. Bahala kayo. Tayo talaga mo iglesia ni Kristo. Isang tao. Yung mga nakikita nyo iglesia ni Kristo sa labas, na nag-declaim na sila iglesia ni Kristo, hindi ko totoo. Ang kanilang diniklaim na iglesia sila ni Kristo, pangalan ng simbahan nila. Tayo dito ho, hindi pangalan, yung mismong Kristo ang meron tayo. Tayo ho ang tunay na iglesia ni Kristo. Amen? Amen. Sabi ko mali-mali, iglesia daw sila ni Kristo, pero si Kristo tao lang. Dito ho, ang tunay na iglesia ni Kristo tayo, kasi si Kristo dito, Diyos. Amen. At si Jesus, wala sa labas, wala kung saan-saan, nandito siya. Kasi ho, ang tawag sa atin ho, templo. Si Jesus pala dapat nakatira sa templo, sa atin, hindi ho sa gusali. Kasi paglabas natin mamaya dito, kung dito si Lord nakatira, kawawa naman si Lord, walang tao dito. Naisip niyo ba yun? Babalik na naman sa midweek. Para may tao lang ang simbahan pag may midweek. Sabi ni Jesus, salamat, dinalaw mo ako sa midweek. Ito ho ay lugar lamang ho na pagdadausan natin mga kapatid. Ano po? Structure. Tama. Yun lang ang pagdadausan natin, pero ang tunay talaga ho, na iglesia ng Panginoon tayo. Kung bakit ito napakatibay ng pundasyon natin kay Jesus Christ, sabi niya kay Pedro, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya, hindi kayang talunin. Yung mga tao mo nakapundasyon kay Jesus, hindi kaya mo tinagin kahit kamatayan. Bakit po? Si Jesus ang pundasyon. Okay, hamon. Dito tayo magtatapos. Sa Panginoong Hesus natin ipundasyon ang ating buhay pananampalataya upang hindi tayo matinag sa panahon ng mga pagsubok. Darating ang pagsubok, pero kung nakapundasyon ka kay Jesus, praise the Lord ho, mananatili kang matatag. Dahil si Jesus is the chief cornerstone na kailangan natin sa ating buhay. Amen po ba? Sa Diyos po ang pinakamataas na